Anyways. So guys, try mo dito manood sa YouTube. Dito kasi yung mga beats na galing sa ano natin, sa live. Then kung gusto mo naman ng mga notes, nasa page naman yan. Meron na akong 30 followers. Kailangan ko ng 5 followers. Follow nyo nga muna ako sa Facebook. Let's say guys, meron tayong number 35. So, mawa mo to. Basic lang naman to. Sub na tayo. Talent mo. Magpuyat. Kaya mo matulog nung nakapikit. So, meron tayong logarithm ng x plus 2 to the base 2 plus logarithm ng x minus 4 to the base 2 equals 4. So, anong sagot natin dito guys? So, remember guys, sa logarithm, di ba yung mga properties tayo? And, kailangan natin i-apply kapag same yung bases, then plus yung arguments, i-multiply. Then, gagawin natin siyang single logarithm. So, magkakaroon tayo ng logarithm ng x plus 2 times x minus 4 to the base 2 equals 4. Then, apply na natin yung exponential form niya, no? So, sa pag-apply ng exponential form, copy lang natin yung base. Then, gagawin natin tong exponent. Then, equals sa argument na x plus 2 times x minus 4. Then, after that, kailangan natin to expand. Tsaka ito. So, yung 2 raised to 4, nung kakalabas. So, that is, yung 2 raised to 4 natin magiging 16. Then, yung x plus 2 times x minus 4, anong kakalabasan? Pag in-expand. So, yung x plus 2 times x minus 4, FOIL method lang natin. So, magkakaroon tayo ng x times x, that is x squared. Then, x times negative 4, that is negative 4x. Then, 2 times x, that is 2x. Then, 2 times negative 4 is negative 8. Then, pwede natin i-combine guys. Yung negative 4x plus 2x kasi similar terms, same terms, like terms. So, copy lang natin yung 16 muna. Then, magkakaroon tayo ng x squared. Yung negative 4x plus 2x, magiging negative 2x yon. Then, minus 8. So, dahil naka-quadratic tayo, lipat natin yung constant na 16 sa right side na. Equate natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 2x minus 8. Then, yung 16 magiging minus 16 na siya. Then, pag sinimplify natin to, anong kakalabasan? Itong right side. So, copy natin yung 0. Itong x squared minus 2x minus 8 minus 16. Pag sinimplify, anong kakalabasan? Bagal ka mag-explain, no? Yeah, may nakita ko technique. Lagyan mo lang variable yung negative 4, 2, tapos combine lang. Oo nga, pero ginagawa ko kasi is pinapakita ko yung process. Ano lang yun 2 minus 4, negative 2. Ito. Pero kung may mga coefficient to dito guys, ibang usapan yun na. Mas maganda i-FOIL method mo siya para nakikita mo. So, kung meron tayong x squared minus 2x minus 8 minus 16, magiging x squared minus 2x. Then yung negative 8 minus 16 magiging negative 24. So, ngayon kailangan natin yung factored form. Ano ba yung factored form na itong x squared minus 2x minus 24? So, copy natin yung 0. So, kung familiar nyo sa factoring, dito mahirap. So, ang gagawin lang naman guys, is magkakaroon tayo ng
x minus 6 tsaka x plus 4. Bakit? Kasi yung negative 6 times 4 na positive magiging negative 24. Then kapag inad natin tong negative 6 tsaka yung 4, magiging negative 2 siya. So dapat satisfied natin yung mga factors, pati yung middle term, no? And kung hindi, nandito guys sa mga factoring pa, hindi ka mahirapan. Sa YouTube yan. Di wag, gusto mo wala kang pasok. Huwag na pumasok. So equate natin sa 0. Magkakaroon tayo ng x minus 16. Yung mga factors guys, no? Equate lang natin sa 0. So, lipat lang yung negative 6 sa magiging positive 6. So, meron tayong value ng x. Then, sa kabila, negative 4. So, guys, kailangan natin i-check sa argument. Dapat hindi siya magiging negative, no? So, pag pinlag natin yung 6 sa value nito, guys, magkakaroon tayo ng 6 plus 2, which is 8. Positive yan. Then, 6 minus 4 magiging positive 2. So, sabihin, pwede. Kasi positive. Then, kapag negative 4, so negative 4 plus 2 is negative 2. So, x na kagad doon. Then, negative 4 minus 4 maging negative 8. So, bali maging final answer lang natin dito is yung 6. So, kailangan mo na siya i-check, no? Bago mo kunin yung sagot. Number 36 na tayo, guys. So, let's say meron tayong f of x equals 3x squared plus 1 raised to 4. So, ang kukunin lang natin is yung first derivative. Yung f prime of x. Minimental na lang ito. Para makuha yung first derivative, mag-chain rule tayo, no? So, chain rule, bali, yung gagawin is same process sa power rule. Like, magkakaroon tayo ng 4 times yung coefficient neto niya sa labas. So, wala naman nakalagay doon. So, copy lang natin yung 4. Then, copy lang din natin yung buong term sa parentheses. Then, magbabawas tayo ng 1 sa exponent. So, magiging 3 na lang to. Then, multiply pa natin sa derivative nung nasa loob ng parentheses. So, pag dinifferentiate natin yung 3x squared plus 1, so, same process, power. So, yung 2 times 3 magiging 6. Then, babawasan natin yung exponent. So, magiging x na lang. Pagdating naman sa constant, magiging 0. So, hindi natin nalagay yan. Then, kailangan lang natin to guys i-multiply dito. So, magkakaroon tayo ng 4 times 6x. That is 24x. Then, yung 3x squared plus 1 raised to 3. So, ito yung magiging first derivative using chain rule. So, let's say meron naman tayong f of x equals x minus 1 squared over 2x plus 3. And we need to find the first derivative ulit. Ito chain rule. Ito naman, quotient, no? So, i-memorize na yung mga formulas, then di yun mahirap. Yun lang naman yung gagawin eh. So, I think mahirap mag-compute. Lalo pag wala kang papel. So, ako na lang. So, sa quotient rule guys, kailangan natin ng bu prime minus ub prime all over b squared. So, pwede kang gumamit ng du, dy, dx, mga ganun. Kasi yan. Pero mas ginagamit kasi namin is yung u prime tsaka v prime. So, kunin natin yung u muna. So, yung u is yung numerator natin. That is x minus 1 na squared. While yung b natin, that is yung denominator na 2x plus 3. Then, differentiate natin yung u. So, magkakaroon tayo ng u prime. So, ano magiging sagot pag dinifferentiate natin tong x minus 1 squared? 2 times yung x minus 1. Then, bawasan natin ng 1. Magiging raised to 1 times yung derivative noon, magiging 1 lang din. Or magkakaroon tayo guys ng 2, distribute na lang. So, 2 times x, that is 2x.
Then 2 times negative 1 is negative 2. So ito yung magiging u prime natin. As for b prime naman, so yung 2x plus 3 natin, anong kakalabasan? Magiging, pag differentiate natin yung 2x, magiging 2 na lang, di ba? Then yung constant 0. So yun na. So pwede natin siya i-plug dito guys. So remember, galing sa formula, meron tayong f prime of x. Plug lang natin yung b. That is 2x plus 3. Then yung, ito siguro kahit hindi natin expand, no? Do pwede naman actually. So meron tayong u prime, that is yung tawag dito. So na lang kayo gamitin. Sige, ito na nga. 2x minus 2. Then minus yung b natin. Ay, yung u. That is x minus 1 squared times yung b prime na to. All over. Huwag kakalimutan yung denominator guys. So yung b natin, that is 2x plus 3. So magkakaroon tayo 2x plus 3. Pero naka-squared yun, no? Based sa formula. Anyway, simplify lang. So pag sinimplify natin to, anong kakalabasan? Ito muna guys, yung term na to. Ito muna. Yung 2x plus 3 times 2x minus 2. Pag sinimplify, so magkakaroon tayo ng 2x times 2x. FOIL method lang yan. So 2x times 2x, that is 4x squared. Then yung 2x times negative 2, magiging negative 4x. Kakapi ko pa ba? Sige na nga. So, magiging negative 4x. Then 3 times 2x, magiging positive 6x. Then 3 times negative 2, magiging negative 6. Then pagkatang naman dito guys, so pwede natin yun i-simplify to. So ito is binomial, di ba? So pwede mo to expand muna. Alis well. So, ang gusto mo, multiply mo to dito, then tsaka mag-expand. So, ikaw bahala kung paano mo siya didiscard yan, no? Pero, expand ba natin to guys? Na x minus 1 squared. So, copy lang natin negative sign. Then, itong x minus 1 na naka-squared, pag in-expand, anong kakalabasan? Hello! Hello guys! Si Kellen, natuloy, ang hirap ng ginagawa. So, that is x squared minus 2x plus 1. That's correct. Then, yung times 2 pa natin, guys, no? All over yung 2x plus 3 na naka-squared. So, meron tayo na ito, guys, no? So, combine lang natin yung pwede. So, itong negative 4x plus 6x. Pwede natin combine. Pero copy muna natin to guys na 4x squared na. So, yung negative 4x plus 6x, that is 2x, but that's correct. Then, minus 6. So, pwede natin ito i-multiply guys. Sabay na natin yung negative sign. Bali, magkakaroon tayo yung negative 2. Or kung kaya mo, distribute mo muna to. Then, tsaka mo multiply sa to. Pero pwede na yung guys like, etong 2, diretso mo na siya dito na. Distribute. Baka mali to eh. So, ang gagawin natin guys is, copy lang natin negative sign. Then, distribute mo natin to. Para hindi mali to. So, 2 times x squared magiging 2x squared. Then, 2 times negative 2x magiging negative 4x. Then, yung 2 naman, so plus 2. All over yung 2x plus 3 na squared. Magkakaroon tayo dito ng 4x squared plus 2x minus 6. Then, distribute natin yung negative sign. So, yung negative times 2x magiging negative 2x squared. Then, magiging positive 4x. Then, magiging negative 2. All over yung 2x plus 3 na naka-squared. Then, combine like terms. Yung numerator natin, pag sinimplify, anong kakalabasan?
So, magkakaroon tayo ng 4x squared minus 2x squared. Pwedeng combine. Magiging positive 2x squared yun. Then yung 2x plus 4x. Pwedeng combine. So, magiging plus 6x. Then yung constant na negative 6 minus 2. Magiging negative 8. All over yung 2x plus 3 na naka-squared. So, actually, pwede na to guys eh. So, ito na tayo. Hanggang dito lang. So, let's say meron tayong secant x minus cosine x all over tan x. So, simplify lang natin. Try ko yung so, ito kaya. If ever na wala kang idea about sa hexagon, lagay natin. Pero kung nanood ka kay engineer, yung hexagon, gets na yun dapat. So, ito guys, lagay lang tayo ng 1 sa gitna. Then, yun. Then, lagay lang natin dito yung tangent, yung sine, yung cosine, yung cotangent, yung cosecant, tsaka yung secant. So, ito madali lang tayo memorize kasi lahat ng nasa right side mo guys is puro siya may co. Yung cosine, cotangent, cosecant. So, ito. Pero dapat ang kagayan nyo na format na. Then, yung reciprocal niya guys, kung meron kang sine, equal siya sa 1 over cosecant. Kung meron kang cosine, pwede siyang maging equal sa 1 over secant and vice versa na. Pag tumawid ka sa 1, lagi lang yung naka-over. Pati pag ganito, naka-over lang din yan. Kunyari, ako nag-start sa tangent. So, equal siya sa sine over cosine. And so on and so forth. Anyways, meron tayo ditong secant x. So, kung ito yung secant natin, pwede natin siya i-rewrite as 1 over cosine. So, magkakaroon tayo ng 1 over cosine x minus yung cosine x natin all over yung tangent natin. Pwede natin siya i-rewrite as sine over cosine. So, sine x over cosine x. Then, sa ganitong case guys, pwede mo to gawing single fraction muna. So, yung numerator natin, di ba complex? So, meron tayong 1 over cosine x minus cosine x. Pag sinimplify, anong kakalabasan? Yung numerator pa lang. Wala. So, kunin lang LCD. Then, yun. Solve na natin. So, kunin natin LCD which is cosine x. Then, cosine divide cosine is 1 times yung numerator niya na 1. So, magiging 1 pa rin. Minus, ito naman guys, kapag walang denominator, multiply mo lang siya directly. So, cosine x times cosine x magiging cosine squared x. Then, copy lang natin yung denominator na sin x over cosine x. Then, sa fraction guys na parehas yung denominator ng numerator mo at denominator mo, pwede mo na i-cancel out. And magkakaroon tayo dito guys, kung may ka-cancel natin tong denominator, magiging 1 minus cosine squared x na lang siya all over yung sin x natin. Or pag in-cross multiply kasi natin yan, maka-cancel na lang yun eh. So, kung meron tayo na ito guys, dahil naka-squared to, punta tayo ulit sa hexagon, pero mga naka-squared or yung Pythagorean identity. So, gawa ko ulit ng hexagon. Tapos, nagilang natin yung 1. Then, yun. Then, same process, yung itsura. Pero dapat naka-squared. So, magkakaroon tayo ng tan squared, sin squared, cosine squared, cotangent squared, tapos yung cosecant squared, then yung secant squared. And, ikot mo lang siya ng ganda para sa Pythagorean.
So, plus equals lang siya guys. So, sine squared plus cosine squared equals siya sa 1. 1 plus cotangent squared equals sa cosecant squared. 1 plus tangent squared plus 1 equals secant squared. So, yun siya. So, itong 1 minus cosine squared guys, dito mo siya makikita, di ba? Sa paikot na ito. So, kung meron tayong sine squared x plus cosine squared x equals 1, dito yung galing. Pwede natin kunin yung sine squared x as 1 minus cosine squared x. So, tinranspose lang natin yung isang term. Then, kung gusto mo naman kunin yung cosine squared, lipat mo lang yung sine squared. So, which means, galing dito, yung 1 minus cosine squared, pwede natin siya i-rewrite as sine squared x over sine x. So, dahil may dalawang sine sa numerator and merong isa sa baba, mababawasan yung numerator natin ng isang sine. So, magiging sine x na lang yung sagot natin. Ano siya ginagawa? So, number 39, let's say meron tayong cosecant squared x minus 1 over cotangent x. So, simplify pa rin guys. Anong kalalabasan? So, kapag ganito guys yung given, dahil may squared to, hanapin natin siya sa Pythagorean identity no, na may squared. Pero dapat cotangent. So, dito yung cotangent. Cotangent ba yan? Cosecant pala. So, dito pa rin siya. So, bali magkakaroon tayo ng 1 plus cotangent squared equals cosecant na. So, 1 plus cotangent squared x equals cosecant squared x. So, ibig sabihin guys, itong cosecant squared x minus 1 natin, pwede natin siyang ilagay as cotangent squared. Kasi galing nga dito, magkakaroon tayo ng cotangent squared x equals cosecant squared x. Pag nilipat natin yung 1, magiging minus 1 siya. So, which means, yung numerator natin, pwede nating palitan ng cotangent squared x over yung cotangent x. So, dahil dalawa yung cotangent natin kanina guys, dito, and mayroong isa sa baba, magiging cotangent x na lang yung sagot. Or kung ayaw mo ng cotangent, pwede siya maging 1 over tangent. Anyways, pwede na to guys.